Magandang gabi. Ito po yung update po sa naghuli at kung sino po ang nag-traitor. Pagsisihan po ito. No, sa lahat po na nag-request po sa atin, sobrang galit po daw nila guys. Kaya General Torre. Ito lang po ang masabi natin, sumunod lang po si Torre ha. Sumunod lang po si Torre sa kanyang tungkulin. No, kasi po meron pong nakakataas pa sa kanya. Siya po yung inutusan para po ay manguna, mag-leader sa paghuli, pag-arrest po kay Duterte. Ito po ang sabihin po ng ating kaibigan sa lahat po ng nagagalit po kay nagpapapil daw talaga si Torre. Ito po yung masasabi po ng ating kaibigan sa lahat po ng makapanood. Kaibigan, marami pong galit po ngayon. Grabe ang nag-request sa atin. Grabe, sobrang galit po nila kay Torre kasi po sobra daw nagpapapil kahit matanda na. Ito po ang sinasabi ng ating kaibigan. Kita ni kaibigan. Kitang-kita ni kaibigan ang puso ni Torre ngayon. No? Hindi po niya kagustuhan. Sumunod lang po siya sa utos. Huwag po ninyong ibas si Torre. No? Nakita ng ating kaibigan, masakit po sa kanyang kalooban ngayon na nangyari po kay Tatay Digong. Yun po ang totoo. Konsensya po ang nasa loob at isipan po ni Torre. Dahil po sumunod lang po siya sa ating president. Oo. Sana kung mayroon man po nag-iisip na hindi masama, na hindi maganda, doon kay General Torre, sabi na ating kaibigan, please wag lang. Ha? Wag po ninyong pagplanuhan ng hindi maganda. Kasi po nakikita ni kaibigan, sobrang pagsisisi ng General Torre, ng kanyang pag-leader niya na paghuli kaya President Duterte. No? Luoy ato ex-president, luoy. Yun po nakita na kaibigan. No? Hindi po natuwa. Yun po ang totoo. Nagawa niya po ito, nagampanan lang po niya ang kanyang tungkulin dahil po ay meron pong umuto sa kanya na ito po ang gawin. Sana ipagdasal po ninyo na sana walang mga tao madadamay ngayon. Dahil po, ito na ang kinatatakutan natin na mangyayari. Isang hudyat na lang. Ngayon guys, nakita ng ating kaibigan, maraming naghahanda ngayon na lulusob po doon sa Malacanang ito. Kapag ito ay hindi mapigilan, madugo ang labanan. Kaibigan, nakita talaga ninyo ngayon po. Nakita ng ating kaibigan guys na marami na po naghahanda po ngayon para puntahan po doon sa Malacanang. Maraming dadagsa ito guys. Abangan na lang po natin ang nakikita ng ating kaibigan ngayon. Kapag ito ay mangyari po talaga yung sinasabi ng ating kaibigan noon na madugo ang mga mangyayari po dito dahil po sa paghuli kay Presidente, nahuli naman po siya, ito ang problema dito. Kapag lulusob po, yun po ang nakita ng ating kaibigan. No? Abangan na lang po natin. Ipagdasal lang po natin na sana ay hindi po mangyayari po ito na nakita ni kaibigan. Kasi lahat po ng bagay ay hindi naman po lahat po ng sinasabi ng ating kaibigan na patutupad. Kasi po mayroon pong mas higit pa dito. No? Ang Panginoon, mas higit pa. Siya po ang makapagpasya kung ano man po ang mangyayari. Alam natin hindi perfecto si Duterte. Alam natin makasalanan din siya. Marami siyang nagawang kamalian. Ngunit marami nasasaktan dahil po nakita po nila ang kanyang ginawang pagtulong sa ating bansa na safety ang mga tao sa kanyang pamumuno. Ngunit ang mali yung war on drug na maraming buhay na namatay dahil po sa droga, no? Iba po siya pero nung nagawa po niya ito, marami pong nakabenepisyo. Yun po ang totoo. Kaibigan, ito na, nakita ng ating kaibigan ngayon guys na mayroon na pong mga matataas po na mga na mga general at saka yung mga Muslim po na sila Noor Miswari. Alam ko mayroon na po silang plano ngayon. Maghintay na po tayo. Sana walang mga madugong labanan ito doon sa Malacanang kung sakali man. Kasi ang kawawa talaga yung mga pulis at mga sundalo kasi yun po ang ginagamit po ng ating president. Sana guys,
hindi mangyari ang kinatatakutan ng ating kaibigan na magbanaw daw ng dugo. No? Kaibigan? Oo nga, tama po kayo. Ang problema mo dito, kapag madala si Duterte sa ibang bansa, posibleng mahirapan na po talaga tayo na makuha. Kung sakali man, kung dadalhin yan, alam ko maraming magbabantayan. Abangan po natin guys, ang mga susunod po na mga kabanata o mangyayari dito sa ating bansa. Pagsisihan po talaga daw, no? Maraming nagsisisi. Sana po maintindihan po ninyo na sinasabi ng ating kaibigan na si Tory, huwag po natin ibas. Kasi po, sumunod lang po siya sa utos ng ating president. Sumunod lang po siya sa mga nakakataas sa kanya. Oo, kasi po, yung ginawa ni Tory guys, sobrang marami pong humahanga sa kanya dahil po na tugunan talaga niya ang kanyang tungkulin at nahuhuli talaga yung mga tao na gusto nila ipahuli. Kaibigan, ito po talaga yung nakikita. Grabe guys, kitang-kita ni kaibigan ha. Grabe ang pagsisisi ni Tory. Sobrang konsensya po ng kanyang nagawa na bakit siya pa ang inutusan na magtulong sa paghuli. Napakasakit po daw talaga ang kanyang kalooban ngayon guys, na matanda na po si Duterte. Sana po ipagdasal po ninyo guys ha, na safety si Tatay Digong ngayon. Dahil po ay hindi po natin kasi matanda na po yan, hindi po natin alam kung ano po ang kanyang karamdaman ha. Di ba? Hindi po natin na alam po ang kanyang karamdaman, kung mayroon bang taas po yung dugo, baka po anong mangyari, dapat ipagdasal po inyo. Sana po ay kasi kung bakit ko po ito inanyaya po kayo na ipagdasal, matanda na po siya. Kasi po kapag buhay ang tao, kapag nagbago, may puruhan pang maging mabuting tao na makita po siya ng Panginoon. Yun po ang ibig sabihin namin guys, kung bakit po namin ito na nanawagan na ipagdasal po natin ang kanyang kaligtasan, para po ay kung ano man po ang kanyang kasalanan na nagawa ay makapaghingi pa siya ng tawad. Kaya salamat po sa inyong kaibigan, sa inyong pagsuporta. Abangan na lang po natin guys ang mga susunod po na mangyayari pa rito. Alam kong marami na po nagplano, alam natin na marami pong nasasaktan, pero ganito po talaga ang buhay. Walang matigas na tao kapag ang batas po ang maghabol sa iyo. Kaya dapat po tayong lahat isipin po natin, kung gumawa man tayo ng kasalanan, kamalian sa batas, dapat po isipin po natin ng ilang times, no? Para po ay hindi po tayo mahuli, kasi nasa huli po talaga ang pagsisisi, no? Salamat po sa inyong suporta kaibigan, dahil po kayo ay tutulong po sa pagbantay.